Hello po mga kamangyan, kumusta po kayo? Ayan, ngayon pong araw na ito ay nagbabalik tayo para sa panibagong episode dito po sa ating Usapang RTL, Usapang Negosyo. Ang kasama pa rin po ninyo ay si Anthony, ang palagian yung nakakakwentuhan dito sa ating pag-aalaga ng ating mga RTL chicken. So ngayong araw po na ito ay gusto ko pong magbahagi ulit sa inyo ng mga tips kung paano namin nililinisan o kung paano namin na-improve, kung paano namin napapaganda yung aming farm, no. So tayo po ay nag-aalaga ng RTL chicken. So sa lahat po ng mga bago dito at hindi pa nakakapanood ng ating mga video, ito pong mga series na ito ay ito po yung mga ginagawa namin sa aming farm, no. Yung mga tips na binibigay po natin dito ay mga tips na ginagawa namin sa farm at ito po ay nakikita naming effective. So ngayong araw pong ito ay isa na naman pong topic ang pag-uusapan natin tungkol doon sa yung mga effective ways kung paano natin may iwasan o may improve o mawawala yung mga amoy at langaw ng ating mga fall tree. So ngayon pong araw na ito, yun po ang pag-uusapan natin. So kung kayo po ay palaging nandito na, maraming salamat po. At kung kayo po ay bago, wag naman po kayong mahiyang mag-subscribe o kaya ay mag-click ng notification button para na sa ganun po natutulungan nyo din ako na mapalawak natin itong mga channel natin na to, itong mga videos natin na to para mas marami matulungan. So yun, without further ado po, pag-usapan natin yung 4 na effective ways para di mabaho at hindi langawin ang ating mga RTL poultries, no. So, unang-una po namin ginagawa dito po sa aming farm, dito sa aming poultry ay mayroon po kaming regular cleaning. So, kami po ay naglilinis ng aming poultry once a week, no. So, dito po sa paglilinis namin, dahil ito po ay dating piggery, no, so concrete po ang ilalim ng aming poultry. Ang ginagawa po namin once a week, pagkatapos kolektahin ang mga ipot, ito po ay aming pina-power wash, no. So dapat po ay ang inyong mga manok ay sanay sa ingay, sanay sa mga movement, sanay sa mga ganitong mga activities, no, dahil po ang mga manok ninyo kung hindi sanay ay ito po ay mai-stress. So sa una po, may stress yan. So wag nyo pong simulan itong power washing kung ito pong mga manok nyo ay nangingitlog na. So simulan nyo po ang power washing the minute na nakarating na po yung inyong mga manok, yung time na hindi pa sila nangingitlog, 16 weeks. Sanayin nyo po sila sa ganito. At pagka nasanay na sila, hindi po sila may stress pagka kahit na mag-power wash kayo at nangingitlog na sila, hindi na sila may stress kasi sanay na po sila dyan. So yun po, once a week nagpa-power wash kami, talagang naalis yung mga langaw, mga larva, yung mga uod na mga langaw na naiiwan sa mga ipot, at saka nalilinis po talaga ng maayos. Pagkatapos po niyan maglinis ay nagkakaroon po kami ng ang pag-i-spray. So ang ikalawa po, pagkatapos naming maglinis, ang ikalawang tip po ay mag-spray po kayo ng mga disinfectant at pamatay langaw. So may mga ginagamit po kami na organic, no, na paraan ng na pesticide, yung mga spray namin na pesticide, pamatay langaw, at yun po ay effective. Medyo mahal-mahal ng konti, pero hindi po nakaka-apekto sa mga manok, hindi po nakaka-apekto sa tao, pero nakakamatay ng mga langaw at nawawala po yung mga langaw dito. Nakokontrol namin ang pagdami ng langaw sa amin pong poultry kasi ayaw po nating mangyari ay dalawang bagay, no. Una ay mamaho dahil kawawa naman yung mga tao sa palibot natin. Ikalawa po ay malangaw dahil kawawa din, maapektuhan din po yung neighborhood, lalo na kung ang inyong mga backyard poultry ay nasa malapit sa kabahayan. So iwasan po natin yan, kaya napaka-effective ng maglinis kayo palagi at mag-spray kayo ng mga disinfectant. Mas maganda kung kayo po ay bibili ng mga organic, no. So ikatlo po na paraan ay kolektahin po ninyo ang inyong mga ipot. So
isa po sa mga pinakamagandang gawin para maiwasan ang pagdami ng langaw at saka pagmamamaho ng poultry ay kinokolekta ang ipot. At least sa amin po, twice a week kami nagkukolekta para na sa ganun ay hindi po mamaho talaga. So ngayon, ang ginagawa namin, nilalagay po namin sa sako, tapos yan po ay eventually ay kukuhanin sa amin, ibibenta namin ang mga ipot doon sa mga nangangailangan ng ipot. So yan, isa sa mga revenue po na generate nyo sa inyong mga poultry. Ikalawa ay malilinis nyo po yung inyong poultry. Pero doon sa mga naka-elevated po ang inyong mga poultry at hindi naka-concrete ang ilalim, medyo mahirap pong gawin yan. Pero kung kukuhanin nyo po twice a week yan, mas maganda at mas effective para hindi po langawin. Ikaapat po na paraan na ginagawa namin para maiwasan po yung pangangamoy at saka pagdami ng langaw para madaling matuyo ang ipot is naglalagay po kami ng ipa ng palay. No? So yung galing sa gilingan, sinusunog po namin yan. Pag nasunog namin yan, ilalagay po namin yan sa ilalim noong mga poultry, ng mga cages. At pagka nailagay po namin yan ay diyan po pag pumatak ang ipot ay nababalot yung ipot ng mga ipa at nawawala po yung amoy. No? So yan po yung mga paraan na ginagawa namin para na sa ganun po ay makaiwas tayo sa pangangamoy at pagdami ng langaw sa atin pong mga poultry. So ulitin ko po, 4 na effective ways kung paano natin may iwasan ang ating poultry na mamaho at saka langawin. Una, mag-regular cleaning po tayo, no? Palagi po tayo maglinis ng ating mga poultry. Sa amin po mag-power pressure washing kayo. Ikalawa po, mag-spray kayo ng disinfectant at pamatay langaw. Meron pong sinasuggest yung idol natin si Mang Mags, no? Pwede rin yung pong gamitin yung gas o kerosene tapos tubig, tapos inyong hahaluin, tapos i-spray nyo po sa inyong mga poultry doon, sa mga floor doon kung saan posibleng dapuan ng langaw, no? Pero kami po, ang ginagamit po namin ay yung disinfectant na binabibili na medyo mahal ng konti, pero like I said, effective siya at saka organic. So ikatlo po ay kolektahin natin yung ating mga ipot 2 beses at least, once a week at least sa ating mga poultry. Ikaapat po ay maglagay tayo ng rice hash o yung ipa ng palay. Sunugin lang natin para madaling balutin ng ipot pagka po yan ay pagka po ang inyong mga ipot ay bumalot, hindi na po masyado mangamoy. Tapos ang maganda po dito ay yung mga feeds po natin, pinakahuli na po to sa ating pag-uusapan. Yung mga feeds po natin sa kasalukuyan, maghanap kayo ng feeds na meron po talagang content, no, na hindi nakakabaho na ng ipot, no. So marami na pong bagong technology ngayon when it comes to feeds, no, yung pinapakain natin sa ating mga manok na may ingredients na nakakabawas ng pangangamoy ng ating mga RTL poultries, no. Yung ipot nila pag lumabas hindi na siya ganoon kabaho, hindi katulad ng mga nauna na talagang paglabas pa lang ang ipot sobrang baho na. So ngayon po may technology na may mga feeds na na hindi na mabaho ngayon. So hanapin niyo po 'yon at yung mga feeds na ganon, at yun po ay malaking maitutulong sa atin pong pag-aalaga ng manok sa atin pong poultry para makaiwas tayo sa pamamaho, makaiwas tayo sa pagdami ng langaw. So yun po kasi hindi talaga hygienic pagka hindi po natin nakokontrol yan. Pag sobrang daming langaw, pag sobrang baho ay hindi po yan maganda sa environment. So unang-una baka tayo ay ipetisyon ng ating mga, kahit na medyo malayo tayo sa kabahayan, ay mangangamoy pa rin yan dahil nadadala ng hangin ng amoy. Ikalawa, hindi po yan nakakapagdala ng sakit din kung marami pong langaw, no. So ang dapat natin ginagawa talaga, linis. Pag nalinis natin
spray ng disinfectant. Mas maganda kung yan po ay organic para hindi nakakaapekto sa inyong mga manok, hindi nakakaapekto sa tao na nag-spray, at saka effective, no, patay ang ating mga langaw, no. So yan. So ngayong araw nito po, yan po yung ating tips, no. Hopefully meron po kayo natutunan. Hopefully ay nakatulong po ang video na to, at kung nakatulong po ito sa inyo, i-click nyo na lang po yung thumbs up o mag-comment down below po kayo kung meron po kayong mga tanong, suggestion, ano po yung ginagawa ninyo sa inyong mga poultry para maiwasan po natin yung pagdami ng langaw. Katulad po na sinasabi ko, sabay-sabay po tayong nag-aaral dito kung meron po kayong effective ways kung paano i-control o mabawasan yung amoy at saka langaw sa inyo pong mga poultry, ay gustong-gusto ko pong marinig, no. So i-comment nyo lang po ang inyong mga paraan kung paano nyo kinokontrol ang mga yan sa inyong mga poultry, at nang sa ganun po matuto din ako, matuto din po yung mga nakakapanood sa atin dito. So sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat, at sana po ay mag-click din kayo ng notification button para ma-notify din po kayo sa mga susunod natin mga video, at like I said, nang sabay-sabay po tayo matuto. Maraming salamat po, God bless, at see you all sa susunod po nating video. Bye-bye!